Ginoong anak ng Diyos, kayo, bakit kayo bumalik? Bakit pangalawang nakatatanda? Nakita mo akong bumalik, mukhang nadismaya ka. Hindi ako maglalakas loob. Ang pagbabalik ng anak ng Diyos ay isang biyaya sa ating angkan. Ako'y labis na natutuwa. Paano ako magkakaroon ng ibang iniisip? Ano ang pinag-uusapan ninyo kanina? Ang pagbabalik ng anak ng Diyos ay ligtas. Talagang isang malaking kasiyahan. Ngunit, kanina lamang ay napag-usapan namin ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Ito rin ay mula sa buong pusong pag-aalala sa kaligtasan ng pamilya. Ngunit ikaw ay bata pa nga. Ngayon ay kailangan natin ng isang taong iginagalang at may maraming karanasan na mamuno. Ang dakilang matanda ay iyong tiyuhin na may mataas na antas ng kasanayan. Bakit hindi mo na siya ang pansamantalang mamuno sa pamilya? Ling Xiao, tiyo, wala akong pagnanasa sa kapangyarihan. Ipinapangako ko sa iyo, kapag ikaw ay sapat na, ang posisyon ng pinuno ay personal kong ibabalik sa iyo. Tama ang sinabi ng mga nakatatanda. Ito ang pinakaligtas na hakbang. Oo, anak ng Diyos, may dakilang matanda na magbibigay ng proteksyon sa iyo. Maaari kang lumaki ng walang alalahanin. Talagang iniisip ako ng aking tiyuhin. Kamahal mo Alan, huwag kang maniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Ako si Gu Cheng, at bumabati sa mahal na anak ng Diyos, kamahalan. Sa wakas, nakabalik na kayo. Tumayo ka, Cheng Bo, magsalita ka, kamahalan. Ang pagkamatay ng dating Panginoon at Panginoon, pinaghihinalaan ko, na hindi ito aksidente. Ano ang sinasabi mo, Gu Cheng? Matandang tagapayo. Gu Changxiong, nangangahas ka bang sabihin, na hindi mo kilala ang bagay na ito? Pagkatapos pumanaw ng pinuno at ng ginang, lubos na nagdadalamhati ang matandang alipin. Lagi kong iniisip na may kakaiba sa pangyayaring ito. 3 araw na ang nakalipas. Natagpuan ng matandang alipin sa lugar ng pagkamatay ng pinuno ng pamilya. Ang bagay na ito, Gu Changxiong, palagi mong sinasabi na ikaw ang tunay na tiyuhin ng aming prinsipe. Kaya tatanungin kita, sa lugar ng pagkamatay ng pinuno ng pamilya, bakit naroon ang iyong palatandaan? Matandang aso, paano mo ako pinaparatangan ng kasalanan? Mamatay ka. At Cheng, mag-ingat ka. Tiyo. Ano ito? Pagpatay para patahimikin. Oo, ako nga. Ang mapagkunwari na si Go Tianxing, ang taong iyon na nagpapanggap na mabuti. Ako ang pumatay sa kanya. Kasama ang kanyang nakakainis na asawa. Gu Changxiong, ikaw ay isang hayop. Ang pinuno ng pamilya ay ang iyong tunay na kapatid. Mas pipiliin ko pang wala akong kapatid na ganito. Mula pagkabata hanggang ngayon, lahat ng magagandang bagay ay sa kanya. Nabubuhay lang ako sa kanyang anino. Sa wakas, namatay na siya. Pero dumating ka naman. Gu Lingxiao, ang posisyon ng pinuno ng pamilyang ito ay akin. Walang sino man ang makakakuha nito. Tapos na akong magsalita, kailangan mong pagbayaran. Ang ginawa mo. Pagbayaran, Gu Lingxiao. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ay anunsyo ang pagtalikod sa mana. Baka maisip ko pa na dahil sa ating pagiging magkamag-anak, iwanan ka ng buo. Nananaginip, ayaw mo ng mabuting usapan, gusto mo ng problema. Dahil hindi mo na iniisip ang ating ugnayan, huwag mo akong sisihin bilang iyong tiyuhin. Kung magiging masungit ako. Ito ang siyam na bata. Mahal kong pamangkin. Ngayon, hayaan mong magkasama-sama ang inyong pamilya. Ji Ying, punitin mo siya. Maingay. Ngayon, ikaw na ang susunod. Mahal kong tiyuhin. Hindi. Ako si Gu Tianxing, malugod na tinatanggap ang pagbalik ng pinuno ng pamilya. Ang kapangyarihan ng pinuno ng pamilya ay walang kapantay. Nilipol ang mga taksil. Ito ay tunay na kasiyahan para sa pamilya Gu. Ako ay handang maglingkod ng tapat sa pinuno ng pamilya. Malugod na tinatanggap ang pinuno ng pamilya. Handang maglingkod ng tapat sa pinuno ng pamilya. Ang mga rebelde ay naparusahan. Simula ngayon, ako, si Gu Lingxiao,
Muling mamumuno sa pamilya Gu. Maingay. Sakto, isang Gu Lingxiao. Kakabalik lang. At naglakas loob na galawin ng tao ng pamilya Chen. Bakit ka galit na galit, kapatid Chen? Sakto ang dating nyo. Yung batang suwail ng pamilya Gu, si Gu Lingxiao ay bumalik na. At pumatay pa siya, ng isa sa mga disipulo ng pamilya Chen. Ano? May nangyaring ganito. Itong si Gu Lingxiao, talagang hindi niya alam ang kinahinatnan. Kakabalik lang niya pero ganito na siya kayabang. Kakamatay lang ni Gu Tianxing. Kung gusto nating sakupin ang pamilya Gu, ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon. Kaya lang, kulang tayo ng isang, ang dahilan ng pag-atake. Puno ng pamilya, ang Diyos ng pamilya Gu, si Gu Lingxiao. Sa bulwagan ng pulong ng pamilya, pinatay sa harap ng lahat ang dakilang elder na si Gu Changxiong. Ngayon, ang buong pamilya Gu, ay lubusang sumuko kay Gu Lingxiao. Ano? Kayo. Narito na ang dahilan. Pinatay ni Gu Lingxiao ang kanyang tiyuhin. Malupit at walang awa, mayroong moralidad. Ang ganitong uri ng malupit na tao. Ang namumuno sa pamilya Gu, ay magdadala ng kapahamakan sa itaas na mundo. Ama, ina. Ang anak ninyong si Lingxiao ay bumalik na. Ako ang walang kwenta. Hindi ko nagawang makita, kayo sa huling pagkakataon. Ang salarin sa inyong pagkamatay, si Gu Changxiong, ay pinatay ko na mismo. Ang mga hayop na pumatay sa kapatid at umagaw ng trono, nagkanulo sa sangkatauhan, hindi karapat dapat mabuhay. Umaasa ako, Ama, na hindi mo ako sisisihin sa aking kalupitan. Nailigtas ko na ang inyong paghihiganti. Bubuhitin ko rin ang pangalan ng pamilya Gu. Maaari na kayong magpahinga ng payapa. Hindi kailanman babagsak ang pamilya Gu sa aking mga kamay. Puno ng pamilya, ina ng pamilya. Ang mahal na prinsipe ay nagmana na ng posisyon bilang puno ng pamilya. Inaayos ang loob at labas. Naway ang inyong mga espiritu sa langit. Protektahan ang mahal na prinsipe. Protektahan ang pamilya Gu. Tayo na. Kamahalan. Kamahalan, may masamang nangyari. Ano ang nangyari at ikaw ay nagulat? Ang mga pamilya Chen, Zhao, at Wang, ay nagtipon ng maraming tauhan, at nasa labas na ng aming pinto sa Guhia Mountain. Ang pinuno ng pamilya Chen, si Chen Shuanggang, at ang pinuno ng pamilya Zhao, si Zhao Yuangkoy. Ang pinuno ng pamilya Wang, si Wang Zhenyuan. 3 tao ang dumating. Ano? Bakit sila nandito? Hindi kaya nandito sila para kunin ang bangkay ni Gu Changxiong. Sabi nila kaka-rating mo lang sa bahay, at pinatay mo agad ang iyong tiyuhin. Walang puso at walang awa. 3 pamilya ang maghihiganti. Papatayin ka nila, at kukunin ang pamamahala sa pamilya Gu. Walang hiya, malinaw na nakita nilang pumanaw ang matandang pinuno, at bagong nakaupo ang prinsipe. Kaya nais nilang samantalahin ang pagkakataon na hatiin ang kayamanan ng pamilya Gu. Ang 3 dakilang pamilya, maliwanag na hangin ng misteryo. Sumama ka sa akin, upang makilala ang 3 ito. Ang 3 pinuno ng pamilya ay may malaking pagpapakita. Gu Lingxiao. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Anong kasalanan? HMPH, bata ka, ang lakas ng loob mong magpaliwanag. Si Gu Changxiong ay kadugo mo, nakatatanda at kagalang-galang. Paano mo siya kayang patayin ng ganun-ganun lang? Ay, Gu, mahal na pamangkin, pinatay mo ang sarili mong tiyuhin. Sobra na yan. Ang ganitong ugali, paano mo pamumunuan? Ang napakalaking pamilya Gu na naghahangad ng walang hanggang buhay. Hindi ba dadalhin mo ang 1000 taon ng pundasyon ng pamilya Gu? Sa kailaliman ng walang katapusang kapahamakan, talagang nag-aalala ang 3 pinuno ng pamilya, ang mga bagay sa loob ng pamilya Gu. Kailan pa naging karapatan ng mga tagalabas na makialam? Nagtipon kayo ng malaking hukbo upang lusubin. Nilusog mo ang aming tahanan, at pinagnanasaan ang aming kayamanan. Ito ang tunay na pagsasamantala sa kahinaan. Makasariling hangarin. Gu Lingxiao, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Magpakamatay ka para sa kapakanan ng lahat, at ililigtas namin ang iyong pamilya. Ang bahagi ng dugo ay hindi mawawala. 3 pamilya namin ang magmamana. Ibabalik ang pamilya Gu sa tamang landas. Kung hindi, huwag kaming sisihin. Natatapusin namin ang inyong angkan. Walang matitira. Tatapusin ang pamilya Gu. Kayo lang. Nakita niyo na ba ang ninuno? Ang pamilya Gu. Hindi pwedeng ibang tao ang magtakda ng mga patakaran. Lalo na kayo. Sumisigaw ng patayan. Ngayon, umalis na kayo.
Ang matandang multo ay hindi pa rin nagiging abo. Ngunit tingnan ang kanyang anyo, malinaw na gumagamit siya ng malakas na kapangyarihan. Hindi siya nasa kanyang pinakamalakas na estado. Mayroon lamang isang pagkakataon. Tama. Samantalahin ang kanyang kahinaan at tapusin siya. Kung makakabawi siya. O si Gu Lingxiao na batang hayop, ay lumaki sa ilalim ng kanyang proteksyon. Ang tatlong pamilya natin ay hindi na magkakaroon ng kapayapaan. Ang palaso ay nasa tali, hindi na maiiwasan ang pagbitaw. Sabay-sabay tayong kumilos para yanijin ang pamilya Go. Basta't bumagsak ang matandang demonyo, ang pamilya Go ay magiging isda sa ibabaw ng palayok. Matandang demonyo, nanghihina ka na, nagtatapang-tapangan ka pa. Panoorin mo ang aking syuanggang na kamay na pumipilis ng langit. Wasakin mo ito para sa akin. Kamao ng buwan na nagpapasuko sa mga demonyo. Daliri ng paglipol ng kaluluwa. Isipin mo ang aming angkan Go. Ang aming mga ninuno ay minsang naghari sa buong mundo. Pag-aising ng dugo ng Diyos, liwanag sa buong mundo. Kailanman hindi bumaba, sa tatlong pinuno ng pamilya na umasa sa yaman, para mang-api. Kung ang pamilyang Go sa henerasyong ito ay, may isang tao na magising sa sinaunang dugo ng Diyos, hindi na sana mangyayari ito. Kayo mga walang hiya, ang lakas ng loob nyo dito. Na-detect na ang host ay nasa panganib ng pagkalipol. Matinding emosyonal na resonance ay umabot sa threshold. Nag-trigger ng nakatagong opsyon sa pag-edit ng pagkakakilanlan. Ay edit ba? Ay edit. Matagumpay na na-edit. Nag-fuse ng pagkakakilanlan. Ito ang paggising ng banal na dugo. Tunay na sinaunang banal na dugo. Imposible. Ang banal na dugo ay talagang nagising. Hindi pinabayaan ng langit ang pamilya Go. Ngayon, ako naman ang nakatakda. Paano ito naging posible? Ito ang kapangyarihan ng Diyos na parang Jade. Ito ang pag-asa ng sansinukob. Kagalang-galang na anak ng Diyos. Hindi. Kagalang-galang na anak ng Diyos. Mali, mali. Ito ay isang malaking pagkakamali. Oo, isang pagkakamali. Walang intensyon na bastyusin ang pamilya Go. Lalo na si Prinsipe ng Diyos. Aalis na kami. Hindi na kami muling babalik sa pamilya Go. Prinsipe ng Diyos, patawarin niyo po kami. Kami nagkamali. Nabulag kami ng mantika ng baboy. Hindi namin alam na kayo'y nagising na sa dugo ng Diyos. Kalooban ng langit, ang ginawa ngayon, ay talagang malaking pagkakamali. Patawarin mo po ako, mahal na prinsipe. Pagkakamali, nang sabay-sabay kayong umatake sa akin, at sinubukang wasakin ang tahanan ng pamilya Go. Bakit hindi niyo sinabi na pagkakamali, nang makita nilang nagising ang banal na dugo ng aming pamilya Go? Agad silang nagdahilan na may pagkakamali. Nakakatawa talaga. Pagkakamali. Hindi. Hindi ito pagkakamali. Ito ay pananakop. Ito ay pagsasamantala. Para sa pagkamatay ng aking mga magulang. Para sa sakuna ng aking pamilya, pinagsamantalahan ninyo. Kayo. Hindi ba ninyo gusto ang yaman ng pamilya Go? Kung ganoon, iwanan ninyo. Ang anak ng Diyos ay walang talo. Pinuno Kamway. Pamilya Go Yongchang. Pamilya Go. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Pamilya Go Wumei. Maging kalmado kayo. Pagkatapos ng araw na ito, wala ng pamilya Chen, Zhao, at Wang sa itaas na mundo. Isang pamilya lamang. Ang pamilya Go na walang hanggan. Ano ang halaga ng paggising ng banal na dugo? Ang pamilya Go ay tahimik sa loob ng isang siglo. Isa lamang itong ilusyon ng aking pagkatago. Napakalaki ng iyong yabang. Hintayin mo na lang. Ako mismo ang kukuha ng iyong banal na dugo. Wawasakin ko ang pamilya mo.